Kaibigan, minsan ba namamanhid ang kamay nyo? Namamanhid ang paa? Humihina ba yung kamay? Paano natin malalaman kung may nerve damage na tayo? Lalo na pag nagkakaedad tayo, 40, 50, 60, yan. Tingnan natin yung mga senyales. Actually, maraming cause ng nerve damage. Pwedeng nagkakaedad lang, nerve damage. Pwedeng diabetic, nerve damage. Pwedeng alcoholic, o naiipit yung mga sciatica. Pero tingnan natin muna yung senyales. Ito po, oh. Papansin nyo ba yung kamay nyo? Minsan may parang tumutusok-tusok, nangingimay, tingling tawag niyan. O sa paa, minsan may sharp pain, masakit. Parang iba pakiramdam. Pag hinawakan mo, parang kumakapal. Ibig sabihin, mahina yung pakiramdam. So, yan ang mga signs ng nerve damage. That's number 1. Numbness, tingling, burning sensation. Pwede dito rin, carpal tunnel, kung kamay lang. Pag sa paa, pwedeng aging or diabetes. Yan. Tapos, pwede rin naman sumasakit dito sa may balakang, pababa sa paa. Sciatica po yan. Very common to. Pag naiipit yung sciatic nerve, ba't naiipit sciatic nerve? Pwedeng kakaupo or sobrang tigas yung muscles natin dito sa puwet. Kulang sa stretching, kulang sa exercise, kulang sa massage, lagi nakaupo, tumitigas yan, naiipit ang sciatic nerve. Yan po, namamanhid. O yung iba, sobra sikip yung maong, pwede rin. Minsan, nasugat na yung kamay, nasugat na yung paa, hindi pa natin alam. Yung mga, very common daw pala sa Pilipinas yung diabetic foot. Sabi ng kaibigan ko, si Dr. Rick Quintos. Number 1 complaint sa kanya ay diabetic foot. So, marami may diabetes, manhid yung paa, nasusugat na yung paa. Pag nakita, nangingitim na yung paa. Kasi nga, kulang sa pakiramdam, na-injure na, hindi alam. Number 4, pag hindi mo magalaw ang isang part. Pag naipit yung nerve dito sa leeg, di ba? May manhid na dito, hindi mo na magagalaw. O parang stroke na yan. Pag di na nagagalaw, mahina na po yun talaga. Carpal tunnel syndrome. Pag hinayaan mo, pagbuhat mo ng baso, nalalaglag na, humihina na. Pwedeng nerve damage yan. Ito po, unstable na yung lakad. O yan, o. Actually, pwedeng mild stroke to. Mas clumsy, hindi na mas stable. Minsan nagkakaroon ng malilit na stroke sa utak. Severe headache na parang electric shock. Pwedeng migraine din to. Okay? Or pwedeng may problema sa utak. Number 7, ihi ng ihi. Hindi mapigilan ng pag-ihi. Pwedeng may bladder problem sa pantog. Or pwede rin may pelvic nerve damage. Alam niyo yung pelvic nerve, pwede rin yan eh. Dito sa may pag-upo natin. Masikip sa pag-upo, baka sobrang bisikleta, naiipit yan sa may puwet, na trauma, diabetic, o matagal nakaupo, may pelvic nerve damage. Pwede rin po yan. Nerves din yan, nasisira. Paano tayo iiwas sa nerve damage? Diba? Yan ang pinakamahalaga. Anong mga magagawa natin? Number 1, dapat i-control natin yung risk factors. Yung blood sugar dapat normal. Pag mataas ang blood sugar, diabetic, after a few years na yan, sinisira ng diabetes yung nerves natin. Yan, no? Overweight din, naiipit yung mga tiyan natin, yung mga ugat natin. May high blood, may high cholesterol, hindi gaganda ang blood supply, mahirapan din yung nerves. Pati rin nagkakaedad, nasisira. Vitamin B's ang binibigay ng mga doktor, B1, B6, B12 para sa nerves. Hindi naman talaga 100% tulong, pero pwede na rin, di ba? May tulong na rin ng vitamin B. Pag alcoholic kasi, bumababa yung mga B12 nila. Warm bath. Pag mainit, parang sauna, mainit na ligo sa mainit na tubig, medyo gaganda blood supply. So, yung mga blood vessels natin, mas maganda yung daloy ng dugo, mababawasan ng stress, less ipit na sa mga nerves. Walking and exercise. Mas maglalakad, mas mag-exercise, gaganda blood flow sa paa natin. So, pag gaganda blood flow, gaganda din blood supply sa mga nerves natin. So, maganda po rin yan, di ba? Good hormones. So, tulad na sinabi ko, more exercise, monitor blood sugar, at syempre, tigil, sigarilyo, at alak. Tigil, sigarilyo, alak. Yan ang number 5 tip natin. Pag alcoholic, nasisira din ng nerves. Oo.
kulang sa nutrisyon, pati yung sa alcohol mismo, hindi maganda. Massage is very important. Maganda po yung minamassage kasi naluluwag yung muscles natin. Yung mga masisikip na muscle naluluwag, let's say, nag-massage sa likod. So, luluwag na yung mga muscle sa likod. Mas hindi na maiipit. Stretching, massage, warm bath, yan ang maganda. Ano. May mga physical therapy din, pwede rin. Let's say, mga sciatica, pwede po. May mga technique sa mga doctor na para may mga TENS, may mga ultrasound para lumuwag yung mga naiipit na nerves natin, mayroong mga injection at mayroong mga stretching. Kaya konsulta din tayo sa doktor. Pero marami na rin online, marami tayo tinuturo. Stretching for back pain, exercises para lumakas ang likod. Stress reduction. More stress kasi, more gigil tayo di ba? Pag sobrang stress, yung iba nagkakaroon ng ipit dito sa leg. Sa sobrang stress, lagi nakaganyan yung bibig nila, nakaganyan yung kamay nila, tumitigas itong neck muscles. Pag tumigas yung neck muscles mo, liliit yan. O, pag lumiit yan, umiksi yan, mapipisa ang cervical spine natin. Kaya maiipit ang nerves natin. So, final tips para ma-delay ang nerve damage, control yung blood sugar, very important. Blood pressure, tuloy lang physical activity, huwag magpapataba. Okay? Limit, avoid alcohol, tigil sigarilyo, healthy diet, huwag masyado matataba. At kung ano yung gamot ng doktor nyo, magpapakonsulta din tayo sa inyong doktor. So, galaw-galaw lang po, huwag matagal nakaupo para hindi maiipit yung mga ugat natin sa katawan. Salamat po.